Pamasko na sa taong bayan ang mga paunang rekomendasyon na ibibigay ng binuong Quinta Committee o Murang Pagkain Super Committee sa Kamara kay Pangulong Bongbong Marcos upang sugpuin ang pang-aabuso sa presyo ng bigas. Nakakita kasi ng paraan ang komite kung paano maibababa malapit sa inaasam na 20 pesos kada kilo ang presyo ng bigas. Target nito na magsumite ng rekomendasyon sa Pangulo pagsapit ng Pasko, ngunit hindi pa ito ang committee report ng investigasyon. Ayon kay Quintacom Overall Chairman at Albay Representative Joey Salceda, sisikapin nilang isulong na maibaba sa 30 pesos ang kada kilo ng bigas. Kabilang anya sa mga solusyon ang pagpapanagot sa mga sangkot sa pagmamanipula sa presyo ng bigas simula pa noong taong 2012 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2018. Ito'y upang makita kung pare-pareho pa rin ang network ng mga smuggler at kartel hanggang sa kasalukuyan. Ipinunto ni Salceda na kailangan na may masampulan na profiteers, hoarders, smugglers at mga nasa likod ng kartel, lalo tinapyasan na ng 20% ang taripa sa rice imports. Kung tutuusin, sapat na umano ang mga batas sa Pilipinas at ang kailangang tutukan ay ang enforcement at pagpaparusa sa mga nagkasala. Sa katunayan, ibinida ni Quintacom Co-Chairman Mark Enverga na sinolusyonan ng Kamara ang unfair practices sa agriculture sector. The President signed Republic Act number 12022 or the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, which seeks to eliminate rampant agricultural smuggling, hoarding, profiteering, cartelizing, and other acts of market abuse. This law greatly enhanced Republic Act number 10845, the Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016, by providing substantial fines and a maximum sentence of life imprisonment to those who will continue to violate the law. Also for signing, hopefully, of the President is the amendments to the Republic Act number 11203, also known as the Rice Tarification Law. This law amends the Rice Tarification Act of 2019 by strengthening the regulatory function of the Department of Agriculture and vesting them with powers on rice price stabilization and supply regulation. Dagdag pa ni Salceda, ginawa na ni Pangulong Marcos ang lahat ng policy options, kaya ang malaking tanong kung saan napupunta ang benepisyo ng bagsak taripa at paanong masusugpo ang mga kartel na pinagkakakitaan ang industriya. Sinasabing 22% ng gastusin ng mga mahihirap na pamilya ang napupunta sa pagbili ng bigas, habang 54% naman sa low-income families. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.